Ikaw ako, lahat tayo ay magkakasama. Kasangga ang pinunong pambansa, pulisya. Serbisyong nagkakaisa, alay namin sa bansa. Kapamilya ang turingan, sa hanay ng kapulisan. Moral ng nasasakupan ay pinagtutuunan. Kapakanan ng bawat isa, bibigyan ng halaga. Serbisyong nagkakaisa, alay namin sa bansa. Ikaw ako, lahat tayo ay magkakasama. Kasangga ang pinunong pambansa, pulisya. Serbisyong nagkakaisa, alay namin sa bansa. Ikaw ako, lahat tayo ay magkakasama. Kasangga ang pinunong pambansa, pulisya. Serbisyong nagkakaisa, alay namin sa bansa. Ikaw ako, lahat tayo ay magkakasama. Kasangga ang pinunong pambansa, pulisya. Serbisyo nagkakaisa, alay namin sa bansa. Ikaw ako, lahat tayo ay magkakasama. Kasangga ang pinunong pambansa, pulisya. Serbisyong nagkakaisa, alay namin sa bansa. Krimen ay kamuhian, isulong ang kapayapaan. Agresibo at katapatan sa pagganap ng Ayan, serbisyong nagkakaisa. Alright, magandang umaga sa ating mga kapinoy, kabalayan, kalalawigan. Dito po sa probinsya ng Tarlac. Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Tarlac at sa lahat ng nakatutok sa ating programang PNP Action ngayon. Dito lamang po yan matatagpuan at mapapanood, mapapakinggan via live streaming. Ito ang PNP Action ngayon sa DCTC, Radyo Pilipino, kabahagi mo. Located at Makaturawi sa Nicolas, Tarlac City. Kayo ay nakikinig po sa ating PNP Action ngayon. Ang opisyal na programa ng Philippine National Police na hatid sa inyo tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 po ng umaga para sa tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon ukol sa kapayapaan at kaayusan ating mga komunidad. Ngayong umaga pong ito ay makaugnayan po din natin. Napakaswerte natin ang ating acting provincial director ng Tarlac Police Provincial Office, Police Colonel Franklin Palacios Toro, na magbibigay ng ulat at paglalad ng sa ating mga mamamayan hinggil sa mga naging accomplishment ng Tarlac PPO sa nagdaong 2025. Mula nang ito po ay maupo bilang acting provincial director ng Tarlac PPO. Magandang balita po ang matutungayan natin at malalaman. Mga tagumpay programa at inisyatiba ng kapulisan para sa mas ligtas at mas maayos na lalawigan ng Tarlac. Kaya manatili lamang po kayong nakatutok sa inyong pakikinig dito sa PNP Action ngayon, ang inyong kagabay sa serbisyo publiko. Kasama din po natin at napakapalad natin, makakaugnayan din natin itong Tarlac City Jail, Bureau of Jail Management and Penology,
Tarlac City Jail Male Dormitory na pinamumunan po kayo na Jail Chief Inspector ano pangalan niya ma'am? Delight Mamilig Ercilia, City Jail Warden. Nai-represent naman po siya ni Jail Inspector Enric Franz Clorion, Assistant City Jail Warden. At ano pangalan ni ma'am? Siya ba yun? Okay, ayan. Malalaman natin ano yung mga programa ng ating Bureau of Jail Management Penology dito sa lalawigan ng Tarlac, na which is alam natin napakaganda at magaganda na yung mga programa, mga inisyatibong ginagawa ngayon sa ating mga PDL. Alright, sa female po, ay female pala, opo, ayan. Mga kababaihan po, ano po ma'am? Ayan, opo, tatuloy-tuloy na tayo. Napakabilis ng oras. Magandang umaga sa lahat ng bumubuo ng Command Group and Staff ng Tarlac Police Provincial Office. Well, of course, sa pamumuno pa rin po yan ng ating very energetic, hardworking acting Provincial Director, Police Colonel Franklin Palacio Estoro. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sa ating mga Command Group and Staff, sa ating mga kasamaan mula dyan sa 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company ng Tarlac PPO. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng daigdig na laging nakatutok at sumusubaybay sa ating programang PNP Action ngayon. Magandang buhay po sa inyong lahat. Stay tuned lamang. Tuloy-tuloy na po tayo. Unahin po natin ngayon itong Bureau of Jail Management and Penology ng Tarlac City Jail. Itong female dormitory. Pinamumunuan po ngayon ni Jail Senior Inspector Elvira Pangilinan, Acting City Jail Warden. At itong si Chief Inspector Jail Inspector Enric Franz Clorion, Assistant City Jail Warden. Unang-una sa lahat, nais ko po munang batiin na magandang umaga ang ating Acting Provincial Director na nandito po ngayon sa ating harapan, Police Colonel Franklin Palacio Estoro. Good morning po sa inyo, sir. And unang-una, nagpapasalamat po ang pamunuan ng PNP Action ngayon sa pagunlak po ninyo, sir, sa amin. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Kuya B. Lahat po ng taga-subaybay ng PNP Action ngayon, and maraming salamat po dito sa pagkakataon na naibigay sa atin para dito sa programa ng ating kapulisan. Thank you so much po, sir, Police Colonel Franklin Palacio Estoro. At alam nyo, ang ating Acting Provincial Director, nagmamaneo man niya sa daan, saan mo man niya natawagan, pagdating sa mga ganitong mga pagkakataon, hindi po yan hindi po tayo mabibigo at lagi pong nagpapaunlak ang ating Provincial Director. At napakaswerte natin at lagi pong bukas ang pintuan ng ating Acting Provincial Director ng Tarlac PPO pagdating sa mga media po. Thank you so much po, sir. Our Bureau of Jail Management and Penology, Female Dormitory headed by Jail Senior Inspector Elvira Pangilinan. Good morning po sa inyo, ma'am, and welcome po sa ating program ng PNP Action ngayon. Batiin niyo po ang ating mga nakikinig, nanonood sa atin. Opo. Good morning po sa lahat. Maya Payabak po, Tarlacenyo. Kami po ay nagpapasalamat na napaunlakan po kami na magkaroon po ng part po dito sa programa ng Radyo Action Pilipino. Sa ating programang PNP Action ngayon. PNP Action ngayon. Thank you so much din po, ma'am, at kami po ay nagpapasalamat at nandyan po kayo ngayon at makakadaog palad namin upang malaman ng ating mga mamamayan dito sa hindi lamang sa lalawigan ng Tarlac kung ano na po yung mga nangyayari dyan sa loob ng female dormitory, ano yung mga programa at pinaigting pa ng ating Bureau of Jail Management Penology dito sa Tarlac City. Kasama din natin si Jail Chief Inspector Jail Inspector Enric Franz Clorion, Assistant City Jail Warden. Magandang umaga po, sir. Batiin niyo po ating mga nakikinig na nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga, Sir Billy. Good morning po. Thank you po sa lahat po na nanonood at nakikinig po sa ating mga kababayang Tarlacenyo. Magandang umaga po sa lahat. Thank you po sa pagbigay sa amin ng opportunity na madinig yung side naman po ng BGMB, lalo na po sa mga programs na ating binibigay sa ating mga persons deprived of liberty sa loob ng Tarlac City Jail, Male Dormitory and Female Dormitory.
Thank you. Thank you so much po sa inyo, Sir Loren. Napaka-importante po kasi nito na malaman ng ating mga mamamayan, hindi lang sa lalawigan ng Tarlac, maging sa iba't ibang panig ng daigdig dahil naka-live po tayo. Sa bansa Para malaman naman nila ano itong mga initiative ang ginagawa nyo. Kasi dati pag sinabi mo, dadaling ka sa BJMP, takot na takot ko. Masisikot na naman ako doon. Pero ngayon iba na siya. Parang pag di nila siya makabulos, kaya lang talagang takot na eh. Pero at least po nakakaugnayan namin kayo, nalalaman ng taong bayan talaga kung ano yung nangyayari sa loob ng inyong mga tanggapan. Mabilis lang po tayo, ma'am, kasi po para sa kalaman ng taong bayan, unang-una po kasi ang mandato ng ang pagkakaalam ko, ang mandato ng BJMP, ma'am, punta muna po ako sa mandato para hindi tayo maligaw kasi katulad nito, ma'am. Wait lang po. Ito. ikaw ako, lahat tayo ay magkakasama. Ang mandato ng Bureau of Jail Management Penology, ma'am, kasi pag sinabing BJMP, correctional po kasi yan eh. Pag sinabing mga bilangguan eh, kinokorek tayo dyan. At hindi po yan dadaling kasi parang purgatorio, correctional po ang tawag dyan. At mabuti at nalaman natin yan dahil ang mandato kasi ng BJMP Women's Correctional, ito po, ma'am, pagkakalam ko, ang BJMP Women's Correctional ay may tungkulin pangasiwaan, ma'am, at pangalagaan ng mga babaeng person si private of liberty natin. And then sa isang ligtas, maayos at makataong kapaligiran. Layunin itong tiyakin ng seguridad at kaayusan sa loob ng women's jail, igalang at ipagtanggol ang karapatang pantawan ng mga babaeng PDL. Magbigay ng serbisyong pangkalusugan, kasama po yan, ma'am, at gender responsive care, magpatupad ng rehabilitasyon at reformation programs. Ihanda ang mga PDL sa muling pagbabalik sa lipunan, makataongan may malasakit. Tama po ba, ma'am? Opo. Ayan. So ngayon matutungayan natin, kamusta po kayo dyan sa Bureau of Jail Management Penology dito sa lungsod ng Tarlac, especially dyan sa females dormitory? Ano po ang ating mga bagong dyan, ma'am, mga ginagawa, aktibidad, at kamusta po ang kalagayan natin mga PDL as Sa of now? ngayon po, maayos naman po yung kalagayan ng ating mga PDL, na female PDL po. Opo. Marami po tayong mga programa na ibinibigay sa kanila, nakatuwang yung ating LGU po, saka yung pong ibang agency. Katulad po ng meron po tayo ngayon, proud po akong sabihin na meron po tayong college education behind bars. Ay, talaga, ma'am? Opo, meron po tayo, sponsor po ng Tarlac State University. Meron po tayo ngayon na second year, second sem na po sila. Sipag po yung course nila na Yes, fully opo. sponsored po ng Tarlac State University. Nagpapasalamat din po ako sa pagkakataong ito na may isang oportunidad na magpasalamat po kay Sir Cowling po. Yes, na ma'am. dahil po nila kanya po na magbigay po ng libreng pag-aaral po sa ating mga estudyante. Bukod po pa doon, Opo. meron din po tayong ALS, elementary, high school, and Yes. senior high school, saka junior po. Napakagandang pakinggan. Opo. Alam niyo, ma'am, doon sa pinanggalingan ko doon sa Saudi, Opo. NBP, kompleto rin po talaga kasi nagtataka yung mga iba. Paglabas ng isang PDL, dating kriminal yan paglabas niya, bakit mestro, kaya bakit ganito kanila. Opo. Yung pala, ma'am, recognize din po ng CHED at ng DepEd itong mga Opo. ito. Bagong programa po ng Opo. BJMP yan na ini-encourage po kami na makipag-coordinate sa mga state Yes, universities para Ayos po po. mag-offer ng mga college. Very blessed po kami na dito po sa Tarlac meron na po tayo. Yung sa mail po, Opo. susunod po sa next Para sem sa po. kaalaman ng ating acting provincial director, kasi Opo. galing din ako na siya rin NBP. Doon kasi talaga, ang layunin ng correctional na yan, para paglabas mo, pagharap mo sa malayang lipunan, ibang-iba ka na. Opo. Talagang, minsan, paglabas niya, teacher ka ako, mekaniko, etc. May school from ALS to college, ma'am Opo. Talagang recognized ng Bukod pa may doon, sir, graduation din. Meron po tayong mga test the programs po. Yes, opo. Meron po silang tile setting. Requirements po Opo. kasi yan, hindi ka pwedeng lumabas ng mga correctional na na ganyan, na wala kang natutunan doon sa loob, bukod doon sa spiritual, Opo. kompleto yan Opo, sir. mga pangaral at
O baka naman paglabas mo, pinuntang ka ni kumpare mo. Sabi nga nung nagtuturo sa amin alam ko pare, matagal nang tigang yung lalamunan mo. Kanya, may dala ko rito, galing Cavite. Babalik ka na naman doon sa kanya. Opo. Isipin mo kung gaano paghirap ang nangyari sa'yo dito sa loob bago kahit sino pang. Kasi si Satanas, ang trabaho po niya talaga wasakin ng tao Ay, opo. Yan ang trabaho niya. Dalawa lang naman naglalaban sa mundo si Satanas at ang Panginoon Alam niyo si Satanas talagang kung anong kainaan mo, yan diyan ka titirahin Yan, dapat lagi tayo magdadasal at yung manatili sa buhay natin ng Holy Spirit ng Panginoon. Tama po yan at napakaganda na ngayon ng mga programa kasi dati paglabas naman nakakulong dati, kaya nga kung bilibid ka niya, puro tattoo Siga na siya sa barangay nila yan di ba siya? Kinakatakutan. Ayun pala, ginawan dyaryo sa loob, kaya pala maraming tattoo. At ngayon, paglabas nila, napakatino at matahimik ang buhay nila. Pinakaunang na natututunan nila dyan sa loob, haba ng pasensya. Opo. Kasi kapag nangyari na sa bugso ng damdamin mo, wala na Actually, Di ba, sir, meron po tayong programa ng BGMP po, yung Therapeutic Community Modality Yun, Program. opo. Mula pagising po nila hanggang pagtulog, may mga scheduled activities po sila. Napakaganda. Kaya busy po sila Yes, sa ma'am. buong maghapon, bukod pa po. Nakapaloob po doon yung mga pang-behavioral po nila. Mabago po yung mga nakaugalian nila dati. Tama. Doon po pumapasok yung mga livelihood programs, spiritual programs. Yes, nandyan po. Kompleto. Dapat Education. makompleto mo yun Parang Recreation requirements, po, ma'am marami po. Pati sa simbahan, bago ka bigyan ng clearance ng NBP chaplain, talagang kung good ka o hindi Hindi ko kinahiya, galing ako ng NBP at natutunan ko sa loob disiplina, haba ng pasensya at nakita ko ang kalagayan ng mga tao sa loob. Nag-preach din po ako doon sa loob, nagturo ako. Ginamit din ako ng Panginoon, nag-aral ako. At hindi ko kinahiya ang dating lugar na kinahiya. Ngayon ay mas pinagmamalaki ko pa kasi doon maraming natutunan. At tawag dito, professional siyang lumabas criminal siyang pumasok. Paglabas niya, graduate siya sa loob. At saka ma'am, Sir PD, nire-recognize po sa labas at parang meron na rin ugnayan ang NBP or other correctional na pinapriority pa nga po minsan yan sa mga work pag nag-a-apply Yan po yung bagong dream po ng BGMP, yung aftercare program po. Yes, opo. Yung programa po ni BGMP hindi lang po sa loob ng pasilidad. Paglalaya po sila, ini-endorse po namin sila sa mga iba-ibang agency po na Yes, pwede opo. silang makapagtrabaho. Bigyan sila ng pagkakataon na peso po sa mga CSWD school, CSWD po. Mm-mm. Yung po, kahit po nasa labas na sila, binomonitor pa rin po namin. Dati kasi pag nilagay mo sa correction yun yung mga warden, may bago ba ka ni warden? Meron sir, tawagin mo kanya. Opo. Michelle, nga rito, mga gano'n talagang kaliwat ka na nga yung tatamaan ka Opo. Yung mga programa Kaya paglabas po nila man natin, para mga asyong ulul yung lagong tumapang, yung galit nandun. Pero ngayon hindi na, nakita ko inaalis nga po namin yung stigma sa Ang Tarlac Police Provincial Office, meron po kaming ganyan sa Human Rights. Dinadalaw din namin yung mga pansamantalang nakadetain, di ba sir? Opo. At minsan sumasama po ako One time may sinamahan ako sir isang opisyal dito sa Tarlac City, hindi sumama. Mga presyo, abang kausap niya, puro nakatas yung mga kamay, mga kalikili-kili, puro balaybo walang damit Ako hindi ako kumikibo. Nung nainis na ako, ma'am, pagbababa nyo yung mga kamay ninyo kako, opisyal ang kausap nyo. Baka akala nyo kulungan itong kinalalagyan nyo kako. Binanggit mo ngayon, galing ako sa loob, unti-unting tumiklop yung mga pakpak nila. Respeto ang ibigay ninyo para kayong walang natutunan pag ganyan kayo dito kako, wala kayong opisyal ang kausap mo, inaalam ang ang Tarlac PPO, meron pa kami yung human rights di ba, yung inaalam ang kalagayan ng Meron tayo human rights section. Opo. Tinitingnan natin yung binibisita yung ating mga custodial facilities sa ating mga Opo. police stations. Nako, Diyos ko, kung pumunta ka talagang sobrang congestion talaga, pati doon sa CR ka, kung may natutulog na, pag makaisbo ka nga ka, hindi ka pwedeng umisbo dahil mapakan mo yung mga palang tao, sisipain ka pa ako. Kaya nga, Diyos ko po, sabi ko, napakaganda ma'am. At, Maganda na po yung mga pasilidad natin ngayon kasi puro bago. ba, meron pang ma'am, Tarlac City tupad yata yung sinasabi ko, yung BDL na nga, may tupad pa siya Opo. Ano po yun, Dolly, ma'am? Opo, yan po yung programa ng Dole na nagkaroon po tayo ng mga
tupad beneficiaries. Mm-mm. 50 po yung binigay sa female, saka 50 sa male. Pero po, dahil po continuous po yung programa ng DOLE, Opo. yung pong naka-avail po sa amin 15 lang. Kaya yung 35, naibigay ko po sa male dorm. Kaya meron po silang 85. Alright, tupad oh. beneficiaries. 30 minutes before 9 o'clock, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating program ng PNP Action ngayon. Tayo po yung nakikipag-ugnayan, nakikipanayam dito sa Tarlac City Bureau of Jail Management Penology. At tuloy-tuloy lang po ang ating pagkikipag-ugnayan, ma'am. Pasamantala, unahin nyo na po kayo at Opo. para itong program namin sa ano, ma'am. At tuloy-tuloy na po tayo, sir, sa men's naman po. Ano po yung may babalitan natin? Opo sir, ganun din naman po sir sa male dormitory. Especially sa ating mga PDL doon sir, tuloy-tuloy pa rin, continuous pa rin po yung ating mga programs tulad ng skills training nila na tsaka sa yung livelihood programs na ginagawa nila para habang nasa loob sila ng piitan, nakakaano sila, Pagpasok niya, standby. Paglabas niya, may alam na skill na yun. Ang kagandahan eh. At yun pa sir, nakakapag hanap sila ng pagkakakitaan na matutulong nila sa kanilang family paglabas nila sir. Tama po yan. At katulad ngayon, yung mga, siyempre dyan, especially itong mga, ang PNP po kasi katuwang natin yan sa mga pagbabago. Ang PNP sila po yung tagapagpatupad ng batas at dinadala po sa inyo minsan yan. Kayo po dun, siyempre, recovery, etc. Yun ang plano at mga programa ninyo. Actually sir, hindi na kami ngayon more on reformative, may ano na din kami ngayon, medyo ang BGMP pumupunta na sa parang rehabilitative na approach sir sa ating mga, lalo na sa ating mga PDL na may drug related cases. Sobrang dami at minsan nga yan, dahil nasa inyong pangalaga na yan, minsan nga mayroong, kasi nga uso yung ano ngayon, yung plea bargaining. Yes sir. Pagdating sa loob, nakita-kita itong magka-classmate ka ko, di ba? Paglabas nila, mga namayagpag ka ko ba? Parang nag-reunion na ako. Di ba, ma'am? Siguro isa sa mga tutukan po natin ngayon yan, yung pag nagkita-kita sa loob, sometimes 3 months lang yung ano po ngayon, plea bargaining, dahil nga sumarosyab doon sa pinanggalingan ko, sabi ko, ang dami ng utang ng pamahalaan na yata ako sa kuryente, tubig kung ano, di ba? Yes sir. Ang magastos din po kasi ang ang pagkikare ng mga ganyan, mga PDL natin at especially yan ang tutukan natin sa mga drug related cases natin na sometimes ito yung napupuna lang ng iba, ako din, paglabas, balik sa dati. Opo. Ba, parang wala yatang natutunan sa loob ito kako. Siguro medyo igpitan natin sila ng konti kasi karamihan lumalabas. Nahuli namin, lalabas ng Martes, nahuli namin ng Huwebes, sumarasip, kababae mong tao, wala kang natutunan kako. Parang ginawa mong bakasyonan yung ano kako. Kasi sa amin ma'am, pag nailagay na namin sila sa inyo, wala na po kayong, hindi na namin ano yung share, di po ba? Sila lang ano doon. At masipag nga ang Tarlac PPO, Diyos ko po, kung pabayaan mo yan, naglipa na yung mga nagadik dito sa probinsya natin, baka pasok dito, pasok na, papatay pa yan siya, di ba? Pag natikman nyo ano wala nang pantustos eh. So, alright ma'am, tapusin na po natin ito, mag-meet pa po tayo sa next, Tuesday, Thursday, meron pa rin tayo, if ever na open po kayo, Opo. sa Tarlac PPO, meron po rin tayong ganito, Opo sir. tuloy natin ang pag-usap natin dun ma'am. Opo, sige po. Ang message, i-highlights niya po lahat. Ano po yung final message niyo sa ating mga kababayan as of now para mag-umpisa na po rin kami sa ating ulat sa bayan ng ating Provincial Director. Okay sir, bago po magtapos sir, sa mga aspiring po ng Jail Officer 1 na position po sa Opo. ating BGMP, Kami open tayo sir. ongoing pa rin po yung ating recruitment process hanggang January 30 po sir. So pwede po sila mag-visit sa kahit anong page po ng BGMP, either sa BGMP or Yes, BGMP opo. Regional Office 3, or lumapit po sa ating para ma-assist natin, pwede lumapit sa ating mga jail warden sa mga jails natin sa buong Pilipinas po. Wow, thank you. Yan ha, narinig nyo mga bakante, marami. Mamaya i-highlights ko rin yan ulit pa ako magtapos. Ma'am, final message po ninyo. Gusto ko lang pong batiin yung aming Regional Director po, si Chief Superintendent Paulino Moreno, sir. Good morning po sa inyo Opo, sir. good morning po. Siya po ang namumuno ngayon sa Region 3. Kaya nagpapasalamat po ako, sir, na napigyan niyo po kami ng pagkakataon ngayon. Thank you so much din po sa inyo. At susunod pa po natin na mga... tuloy-tuloy na po ito Opo, ma'am. opo. Opo, regular na tayong mag-uugnayan. Opo. Yun lang po, sir. Sa Katuwang susunod natin po. ng Tarlac PPO kasi ang Tarlac PPO meron po kaming sariling news online program doon at anytime sila share doon pwede po sila. Opo, Tuesday, opo. Thursday po yan ma'am. Sige po, sige po. Alright, thank you so much po sa
pagbisita nyo ma'am, at hindi lang ito ang una at huling pagkikita natin. Marami pa tayong may babagi regarding sa mga programa ng Bureau of DNMA at Criminology dito sa lungsod ng Tarlac. Thank you so much ma'am, at usap pa rin po tayo mamaya at highlights lang namin ang programa ng Tarlac PPO sa nakarang pag-upo ng ating acting provincial director. Thank you so much po ma'am. Sige po, at magkita tayo mamaya dun ma'am, at eto na at ang ating acting provincial director ng Tarlac PPO, Police Colonel Franklin Palacios Toro. At bagamat alam natin napaka-busy ng mamang pulis na ito, binigyan po tayo ng pagkakataon. Hindi na nga umuwi ito eh. Hindi pa nga kayo kako, nakakapasyal-pasyal kasama yung mga pamilya. Ito ang ating provincial director. Parang naging kulungan na yung Tarlac PPO kako. Unang-una po sir, magandang umaga po sa inyo uli. At welcome sa ating programang PNP Action ngayon. Muli, Kuya Billy, no? Yes, opo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga Opo. nanonood. Dami nanonood, at, sir, opo. nakikinig sa oras na to. And of course, sa pamumuno ng ating Chief PNP, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at ang ating Regional Director, Police Brigadier General Jose Ponce Rogelio Ibasco Piñones Jr. Ay, good morning po Sir Podji. Ayan, regular na nakano sa atin po dito sa programa natin, sir. At thank you so much po. Para sa kaalaman ng lahat, ito po, unang-una, ang mandato ng ating Philippine National Police ay ang pangunahing mandato ay panatili ang kapayapaan at kaayusan. Ipagtanggol ang buhay at ari-arian at ipatupad ang batas upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kabilang sa mandato ng PNP ang pagpapanatili ng peace and order situation, public safety, pagpapatupad ng mga batas at pag-aresto sa mga lumalabag dito, pag-iwas at pagsugpo sa krimen, pagprotekta sa buhay, ari-arian at karapatan ng mamamayan, pagsasagawa ng investigasyon sa mga krimen, pagbibigay ng serbisyong pulisya na makatao, makabayan at makadiyos, alinsinod dito sa Republic Act 6975 at RA 8551. At tagapagtupad ng batas na nagsisilbi at nagpuprotekta sa mamamayan upang mapanatili ang kapayan, kaayusan, kaligtasan sa ating bansa. Alright, magandang umaga pong muli. Thank you so much sa Acting Provincial Director, Police Colonel Franklin Toro, sir. At pinagbigay niyo po kaming muli at marami na kaming utang sa inyo. At napakaganda pong ano ito at kami pinaunlakan niyo upang makaugnayan, kamustain ang kalagayan ng ating lalawigan. Kamusta ang peace and order situation sa Tarlac Province? At well, congratulations once again dito sa Grand Slam na inyong nakakamit sa pinaigting na kampanya sa anti-criminality regarding sa katatapos na ano ba yung offer kasi sir? Yung ating unit performance Evaluation rating na sinagawa ng Pro3 from October, November, December ay kayo po palagi ang laging nagna-number 1 buong Region 3. At congratulations po sa inyo sir sa inyong inisyatiba. Bagamat alam namin ang ating provincial director hindi yan taga Tarlac, hindi anak ng Tarlac. Para sa akin ito po adopted ng Tarlac dahil napakatagal na po dito niyan. Hindi man sa taga Tarlac to pinanganak rito. Ngunit may puso at bukas ang kanyang palad na dito magtrabaho at magserbisyo sa lalawigan ng Tarlac. Thank you so much po sa ginagawa nyo dito sa amin sir. Walang anuman po. Maraming salamat din po Kuya Billy, and actually ito pong nakamit natin rating for 3 consecutive times. Hindi naman po natin ito makakamit kung ang ating mga kapulisan ay hindi nagdi-deliver. So isang patunay po yan na ang ating kapulisan, ang mga kapulisan na bumubuo ng Tarlac Police Provincial Office, yung ating 17 municipal police station and 1 city police station to include yung dalawang provincial mobile force companies natin, yung first and second PMFC natin ay nagtatrabaho, nagdi-deliver, ginagampanan nila yung kanilang tungkulin sa ground pagdating po sa pagpapatupad ng peace and order sa buong lalawigan po ng Tarlac. At nakikita natin ang pagkakaisa ng bawat isa sir, kasama ang ating komunidad, di po ba sir? Of course, tama po yan, no? Napakalaking bagay po yung active community support, yung suporta ng komunidad sa lahat ng programa ng ating kapulisan, dahil
kung ang kapulisan lang po ang gumagalaw, ay medyo mahihirapan po. Pero po, pag ang komunidad, yung ating community ay nakasuporta sa atin, tumutulong sa atin, ay hindi madali po na makamit yung kaayusan at katahimikan sa probinsya natin sa lalawigan ng Tarlac. Tama po kayo dyan, sir. Kasi mula nung pinaigting natin ng engagement sa community at itong pagpapaigting sa komunidad sa pagitan ng kapulisan ng community, nakita natin talaga, sir, yung napakabilis at maresolba, mabilis ang aksyon. At especially dito sa pag-upo ninyo sa Tarlac PPO, talaga siya nagutsud yung lahat ng mga most wanted person, municipal, provincial, at talagang sunod-sunod, sir. Until now, talagang nasasakotin niyo pa, sir. Binabati po namin kayo dyan, sir, at talagang walang puwang ang mga most wanted dito sa lalawigan ngayon. Tama po yan, Kuya Billy. Alinsunod po doon sa focus agenda ng ating Chief PNP. Isa po yan sa mga tinututukan natin, no? Yung Yes, ating opo. campaign against most wanted person. At meron pang regional na nakita natin na starting ng pag-upo ninyo ng October, November, December, tama po ba yung, kailan ba kayo na po, sir? Nag-assume po ako last Opo. August 2. Sunod-sunod itong mga most wanted natin, talagang makita mo ba? Sabi ko, pag sinabi most wanted, talagang hindi gagawang matino yan. Kaya lagi kong panawagan dito sa mga most wanted natin, dito sa lalawigan ng Tarlac. Mas better pang sumurrender po kayo. Kasi especially ang inyong mga warrant, kung X16 po yan, wala pong katapusan yan. Yung alias warrant na sinasabi, ano po, sir? Tama Okay. po yan. Meron nga kaming nahuli sa bayan ng Santa Ignacia noon, sir. Diyos ko, ilang taon nagtago sa Bulacan, 20 yata. Yung kaso niya, homicide lang yata. Sabi ko, Manong, kung pinungulungan mo yan, matagal ka ng laya. Sabi ko, harapin natin, sir, at natural lang kamali kayo, di ba, sir? Huwag yung magtago kayo, wala kayong puwang, di ba, sir? Totoo po yan dahil meron tayong mga tracker teams para po dyan sa ating mga most wanted person. Wala kang paglalagyan sa now. Nung unang panahon siguro, pwede kayong patago-tago. Ngayon, hindi na. Talagang, parang feeling ko, laging merong ang tawag dun sa mga parang bulalako na alam ko nasaan ka, sir, At makipagtulungan po kayo, harapin natin. At nagkakamali din po ang tao. At sama-sama natin yakapin ng kapayapaan. Tulungan natin ng ating kapulisan dito sa lalawigan ng Tarlac. At malaking bagay po ang magagawa ng komunidad upang ma-resolve, mapabilis ang mapabuti at maging payapa ang lalawigan upang tuloy-tuloy ang pag-usbong at pagunlad ng Tarlac Province sa pamamagitan ng mabuting ugnayan ng community at ng kapulisan, di ba, sir? Tama po yun, Kuya Billy. Sir, po, at para sa kalaman ng ating mamamayan dito sa lalawigan ng Tarlac, as of now, ito ang tinatawag na ulat sa bayan o sa mamamayan ng ating Acting Provincial Director. Ano ang naging kaganapan dito sa nakaraang 2025, starting siya naupo at naging sunod-sunod ang kanyang mga tagumpay. Ang tagumpay ng Tarlac Police Provincial Office ay tagumpay ng bawat mamamayan Tarlacenyo. Yan ang palagi sinasabi ng ating Provincial Director. Hindi lamang po sa kanila, sa ating lahat po yan, di ba, sir? Tama po yan. At i-highlights lang po natin, starting na po kay sir, hindi lang mga most wanted person, itong operation sa illegal drugs natin, at kaya mga week-long operational ninyo, sir, at walang kadala-dala talaga yung mga bang mamamayan. Lahat ng mga illegal, yung illegal gambling, illegal drugs operation, offline katok, at saka yung mga voluntaryong nagsusurrender na mga barrel-barrel nila. Pwede pa-highlights po natin, sir, ito. Opo, i-generalize ko na lang po. Yes, sir, opo. Unang-una po, gusto ko pong bigyang pansin, no, yung ating total crime incident po, no, compared from 2024 to 2025, yung whole year ng 2025 versus 2024, Opo. bumaba po ang ating total crime incidents by at least 20%, no, or 36 incidents. And yung ating pong police operations, no, pagdating sa illegal drugs, sa illegal gambling, sa campaign against lost firearms, and Opo. itong ating campaign against wanted persons ay tumaas po kung ikukumpara yung ating
operations from ikumpara natin yung 2025 versus 2024. So tumaas po yung ating police operations. Kasi meron ako rito nakuha ang highlight, sir. Yung number of operation is 364. Yung number of arrested is 1,318. Ang dami rin. Opo. Sa mga Offense Against Illegal Gambling naman po ito. At case filed na na-file na kaso ay 6. So talagang tuloy-tuloy lamang at tapos yung community support niyo, isa pa na nagiging magandang ugnayan natin sa komunidad. Itong community outreach program na kinandak ninyo, number of activities 252 at number of beneficiaries is 16,236. Ang dami. Tama po Kuya Billy, and itong year 2026 po ang aking guidelines po dyan ay dagdagan po namin. Dadagdagan pa po yung ating community engagement activities kasi yun po yung mas pinaigting na community outreach program ngayong 2026, sir. Tama po. Kasi yun po yung way na mapalakas yung ugnayan ng kapulisan at ng ating community. Opo. At napakaganda ng ginawa ng ating PNP kasi regarding tayo na kasi musming umakyat sa mga laylayan upang maabot bang issues of concern nitong ating mga kababayan. Tama po yan. And as your acting provincial director, ang guidelines ko po sa ating mga commanders on the ground, ang ating mga chief of police ay sumama sila, samahan nila yung activity na to at sila mismo yung manguna. Sinasamahan ko yan. Talagang makita pag sa bundok, labas na hindi lang, may mga bitbit pa kami kung ano. At tuwang-tuwa naman itong mga, tsaka matutuwa ka, sir, pag naabot mo talaga yung laylayan na, Diyos ko, talagang may dala kang magandang balita sa kanila. Especially, labis po kami nagpapasalamat dito sa ating mga sponsor, itong ating mga stakeholders, sir, di ba? Tama po. Kaya yung mga pinapabot niyo pong mga tulong sa ating mga mamamayan, sa mga laylayan, sa mga kapwa natin Pilipino, kapwa natin especially itong mga itas natin mga kapatid, nakatutubo. At kami po ay instrumento na kami po ang nagdadala, ngunit labis kami nagpapasalamat sa pagbibigay niyo po ng mga ganito sa amin. Ano lang tayo, sir, instrumento, tayo nagpapaabot. At nakikita nila na yung hirap mo sa pag-akyat, oras at saka effort mo. At mayroon nga stakeholder akong sinama nung, sir, nakit namin talaga napakatas na bundok binigyan niya ng mga solar. Binalikan niya pa, sir, yung isa-isang solar light lang. Siyempre, maliwanag na sa bahay nila. Tuwang-tuwa sila at napakaganda. O nga naman pala, solar lights, pwede rito ako. Tuwang-tuwa sila at doon nila nakita kung gaano ang kahalaga kung gaano sila kahalaga sa ating PNP at sa amin uniform na akala nila hindi natin sila napapansin na minsan kasi hindi na rin naaabot ng ilang mga local government unit natin ng mga ito. Ngunit tayo, sir, talaga makita mo, boundaries pa po itong mga area Tama po. Minsan wala nang signal, dinaanan namin 6 na ilog yata, sabi ko. Diyos ko, dami-daming community at program na pupunta. Bakit tayo nakarating dito ako? Sir, nung nakarating ako doon, nahawa ko tuwang-tuwa sila at hanggang dito inaabot ng PNP. Kung tutuusin, gagawa ng community outreach program ang kapulisan. Pwede naman sa malalapit lang, sir Ngunit nakatuon tayo doon sa mga talagang malayong sir. Tama po, ang binibigyan natin ng pansin yung tinatawag natin itong mga geographically isolated and disadvantaged areas. Yung talagang malalayo po na bibihira or mahirap pa abutin. Kasi ako po mismo na-experience ko sumama Sabi ko buti nga merong stakeholder na willing din sumama doon, sir Opo, actually sumasama naman po ang ating mga stakeholders ang ating mga LGUs pag nagkakandak tayo ng patunay na nakikita nila, sir, na talaga ng mga outreach programs sa ating yung sinabi ko, yung GIDAS kung tawagin, geographically isolated and disadvantaged areas. Yes, opo. At GIDAS ang tawag doon kasi minsan sa laylayan kako, malayo kako. Isa-isang sityo kako, Sambales na pala yung kako. Diyos ko po, ngunit tuwang-tuwa sila at nandyan tayo ang kapulisan, nakita nila ang malasakit natin, serbisyong nararamdaman, ika nga, sir, sa ngayon.
Tama po. Kasi may mantra po ang PNP ngayon. Ano po? Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayun. At ito yung ating ini-explain na binibigyang diin sa ating mga personnel na dapat hindi lang ito mantra lang. Opo. Bagkus dapat ito ay isinasabuhay, pinapractice natin. Sa inyong pag-upo dito sa Tarlac Province, inabutan niyo na rin po itong ating National and Local Election 2025. Ano siya? Hindi na po. Hindi po. Dahil hindi pa? during the elections, ako, Pero officer in charge po ako ng Bulacan. ano rin tayo dito, naging peaceful din tayo at etong nga sir at regarding sa mga operasyonal na kinampi ninyo, illegal gambling, illegal drugs, general, until now, tuloy-tuloy pa rin masayang pagsalubong pa ang naging kaganapan dito sa Tarlac PPO regarding din do sa pinaigting ninyong kampanya lagan sa mga illegal firecrackers, mainit ang butyo at very nakita ko in general, hindi lang dito sa Tarlac Province, maging sa buong Central Luzon, di ba sir? Tama po yun, no? Bago po yung pagpasok ng bagong taon and even bago yung Christmas Opo. is nagkaroon tayo ng mga operations, no, ng illegal firecrackers. Ito yung mga maiingay din ng mga mufflers. Nagkaroon tayo ng mga confiscation. Diyos ko po, Kaya ano po na- naging payapa, naging tahimik po and bumaba po yung ating firecracker related incident nitong pagpasok ng 2026. Tama po yan kasi may mga ilang napapaulat na lang yun, ano po yun minsan sabi ko sa kapabayaan na rin at mayroon nga inuulat pa na inuugnay na batang sabi ko 6 na po sinong maglalabas sa kalsada ng 6 na buwan na may mga ganon, minsan isolated possible pero yung mga talagang pero wala tayong fatal na nangyari regarding sa Wala po. kahit sa mga hospital sir, nagtatanong din po ako, malaki na naman ang ibinawas ng insidente kasi napakadelikado. Samantala yung ginawa niyong operational sa mga nagbebenta ng mga illegal sir, na mga walang sticker, talagang mga nagbebenta sir, yung mga malalakas, nandyan ano po. Opo. Kaya Tsaka nga pag walang ICC pala sir, ito, delikado po Tama po. Kasi doon ako natuto sabi ko, kasi yung mga mamamayan natin sir, hindi naman po sila dito, aware masyado. Basta't merong maingay lang silang magagamit nung gabi, hindi nila alam na meron palang delikado pala ito sa kanilang kaligtasan. At tamang-tama, ayan, bukod do sa ginawa ninyong pagpapaigting, naging mapayapa ang pagsalubong dahil sa ginawa ninyong almost, sir, 1.2 million itong mga kontrabandong mga nakumpiskan nyo pong ito, sir? tama po, more than 1.2 million yung kabuuang halaga. Ayan, kasama rin. Confiscate natin. Ang dami sir, nakita ko, ako mismo sinaksiyan ko po yun Saka itong mga, maingay na, Diyos ko, itong maingay na, sobrang kaya niya tuloy-tuloy pa rin yung campaign po natin regarding sa maingay na tambutso sir. Tama po yan, tuloy-tuloy po yung ating campaign against yung mga maiingay nating tambucho. Kasi yan yung nirereklamo ng karamihan nating mga kababayan sa Opo. ating different communities, no, especially sa gabi. Mga senior citizens, may mga batang bagong silang, etc. Mga ganyan sir, minsan sinasadya, pinapasadya kasi ito at alam naman nilang bawas. Sayang lang yung piyaran yung nilagay dyan. Pag huli kayo, nasita, sisirain talaga yan. At bukod dun sa mga sir, kasama rin sa mga naaresto ng Tarlac PPO, itong ilang individual natin nagtatago sa batas, kabilang itong mga most wanted person at sa pagka-aresto ng regional most wanted bago pumasok ang 2026, municipal at provincial, mga kasong qualified kung anong qualified wanted sa person, dakip kung saan at sa inyong kinasang New Year Manhunt Operation at meron din kayong mga pagpasok mismo ng auno ng 2026 year, meron kayong pasalubong itong New Year's Manhunt Operation. Ilang mga most wanted din ang mga nahuli nyo sir, po? Opo, part po yan ng ating yung tinatawag natin, nagkaroon po kasi tayo ng simultaneous anti-criminality law Opo. enforcement operations para po
ma-ensure natin, ginawa natin yon para ma-ensure po natin na yung talagang pagpasok po ng New Year ay magiging tahimik. Tama, sabi ko sir, yung pinagawang porselas sa inyo ng Tarlac PPO, na ready niya, natanggap niyo, sabi ko. Kabilang sa ikinasan ninyong manhunt operation dito sa New Year sir, provincial, municipal, wanted person, may mga kasong, sabi ko, po, drug related, at saka kabilang ilang high value individual sir. Tama Na, po. sa kabuuan nga sir, umabot sa 224 law offenders din ang yung naresto sa inyong before ng New Year na yun. Congratulations Tarlac PPO dahil ang dami yung achievement. Especially dito natin nakikita ang ugnayan, magandang ugnayan ng community at ng PNP dito sa Tarlac PPO. Lagi natin sinasabi, tulungan natin ang ating kapulisan. Bawat isa sa inyong mga mamamayan sa barangay pa lamang, may malaking bahagi na kayo para maging mapayapa ang ating bayan, di ba sir? May ano na po kayo, meron kayong dapat t-shirt na rin, maging mapagmasid. Tama po. Yun po yung lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na maging mapagmasid, maging vigilant tayo. Opo. And kung may mga kahinahinala naman po kayo dyan na napapansin ay agad na i-report sa ating kapulisan. Tama po yan. At congratulations din po pala Tarlac PPO regarding po dito sa pinamahagi nyo kailan ng mga computer set yata ito sa mga police station. At nag-effort kayo para ang layunin po yata nito sir upang mapaganda ang serbisyo ng ating PNP pa. Actually, ito po ay part ng doon sa focus agenda ng ating Chief PNP, yung itong moral and welfare. Opo. And kasama pati na rin po yung resource management. Ito pong mga Yes, computers na to ay galing po ng national headquarters na ibinaba po sa atin and nabigyan po lahat ng ating mga municipal and city police stations. Nakakatuwa nga sir, napakalaking bagay po niyan para sa part ng ating PNP sa mga trabaho upang mapabilis din ang ating mga gawain. Tama po. At tungtuwa din itong ating mga police station at malaking bagay kasi nakikita dito natin, nakikita ang provincial director natin nag-e-effort, hindi lang sa pansariling kapakanan, kasama silang lahat sa mga station sir At nakikita natin, lagi tayong nagnanumber. Grand Slam ito sir 1, 2, 3, sunod-sunod Naabot nyo yung Grand Slam, ibig sabihin hindi basta effort po yan. Dahil matagal ko nang alam, mayroon pang maging provincial director. Diyos ko, talagang maraming sir, di po ba? At buti yata nakakayanan nyo at person ako na alam ko maka-Diyos naman kay sir Lagi natin kakampihan Diyos Actually, ito po, Kuya Billy, gusto ko pong bigyan ng diin po na ito po ay hindi natin basta-basta makamit. Opo. Kapag effort lang, nakakamit po natin ito dahil nagkakaroon tayo ng unity of effort. Yes, opo. Malaking may tutulong nito mga kagamitang pinagkalob nyo sa pagpapahusay ng inyong operational efficiency, administrative function, information and management, di ba sir? Na mahalaga, mabilis at maayos na paghatid ng serbisyo ng pulisya sa ating mga mamayan dito sa lalawigan. At inaasapang mapapalakas ng naturang ITC equipment, yung police reporting records, di ba sir? Management, yung suporta sa mga operasyon na nagsisilbing pundasyon ng mga epesyente at epektibong patupad ng batas dito sa ating lalawigan. Ang naturang akbang na inyong ginawa ng isang araw dito bagay ng patuloy na modernisasyon ng Philippine National Police upang higit pang mapabuti ang kalidad ng serbisyong ibinibigay sa publiko. At tama po yung congratulations at tuloy-tuloy pa rin kayo. From January 2026, hindi kayo nag-aksaya ng panahon, hindi kayo nagpatumpik-tumpik. Yung manhunt operation regarding sa most wanted last pinaigting, anti-criminality ang inyong pinapatupad ngayon sir. Tama po yan, dahil yung ating enhanced managing police operations po na tinatawag, isa rin po ito sa focus agenda ng ating Chief PNP. Ibig sabihin po, weekly ay pinag-aaralan natin yung ating mga accomplishments, yung ating mga nangyaring mga crime incidents nang sa ganon Opo. ay makapag-adjust tayo. For example, ng ating
police interventions. Pinag-aaralan yung mahusay talaga. Ano po? Ma-strategize natin Yes, kung opo. may mga police interventions pa ba tayo na Yes. hindi na effective. Kung Mm-mm. effective, okay, ipagpapatuloy po natin yan. Kung hindi na po effective, kailangan natin mag-strategize. So yun po yung tuloy-tuloy po yan ginagawa natin. Weekly nagkakaroon tayo ng conference. Yes, Nang sa opo. ganon mapag-aralan natin yung crime trend ng ating probinsya. Dahil bawat munisipyo mayroon pong mga peculiarity yan. Mm-mm. Kanya-kanyang peculiarity. Tama po. So ang deployment ng municipality A hindi pwedeng baka hindi siya effective sa isang munisipyo. So yun Yes. yung pinag-aaralan po natin na Kaya pala weekly yung conference, sir, at Tama po. nagre-report itong ating mga bawat police stations regarding sa accomplishment, at tinitingnan natin kung saan tayo humihina, ano yung strategize na gagawin natin. Kaya kasi, sir, yung mga criminal na yan nag-aaral din yan Tama po yan. Posible naman mas matalino pa sila sa PNP. Kaya napapanatili natin na sustain at na maintain itong pinaigting nating anti-criminality campaign dito sa lalawigan. Ano po? Tama po yan. And of course, with the po yan, sa support ng the active support ng ating community. Well, of course, siyempre kasama na itong ating mga stakeholders din na patuloy na sumusuporta po sa Opo, atin. tama po yan. And ang ating kasama rin po ang ating provincial government of Tarlac. Yes, of course, thank you so much. headed by Ating- our very supportive and very generous provincial governor, Yes. Honorable Governor Christian Telia. Yap. Ayan. Thank you so much sa Governor Christian DY. At siyempre sa ating din dating former provincial government Governor Ma'am Susan. Ma'am Susan, ang Yes, our Honorable city government. Ma'am Susan Yap, ang ating City Mayor ng Tarlac City. Thank you so much po sa inyong mga suporta. Number one naman lagi sumusuporta yan from the beginning. Nakita ko sa ating PNP share sila yung lagi nandyan. At pamilya na nga yan tutusin din pa siya ng PNP. Bumaba din ng 210 case ang crime sa Central Luzon nung starting noong November 2025 to December. Central Luzon na yung crime rate din nag-decreases ng 210 cases starting nung last November. Sa pinagting din na kampanya ang ating regional director na si Brigadier General Roelio Peñones. Ponce Ay, Rogelio. Ponce, oo nga pala. At congratulations, Sir Poji. Kamakailan, Sir, nagkaroon din po kayo ng dumalo po kayo dito sa command visit ng ating Chief PNP sa Pro 3. Opo, last Monday po, Opo. binisita po tayo ng ating acting Chief PNP. Kasama itong mga regional command group, Sir, at saka staff officeran po, provincial at city directors. Tama po yan. Opo, at ito po yata gayon din na yung iba pang mga panayong pandadlayan ng activity na ni pinakita o pipakita ang buong suporta at pagkakaisa ng anay ng kapulisan sa pamumuno ng Philippine National Police. Makuha ang mahalagang gabay, polisiya at operational priorities mula sa pinakamataas na liderato ng PNP at higit pang patibayin ng koordinasyon, disiplina at pananagutan sa anay ng Pro 3. Ano po? At congratulations at masipag din naman ang ating Chief PNP, sir. Nakikita ko naman talagang tingnan nyo, bumababa rin po siya rito. At kaya nga wala naman akong masabi, especially dito sa Tarlac Province. Tuloy-tuloy ang progreso, tuloy-tuloy ang pag-usbong at pag-unlad ng ating province, cities, at patuloy na dumadagsa ang ating mga stakeholders upang dito mamunan sa lalawigan ng Tarlac. Kasi kung hindi magandang peace and order dito, hindi po dadayo yan dito. Besides, talagang halos nagkukumog na lahat mapasok sa Tarlac Province. Nakita nila, sir, yung ang ano natin dito, yung nakita nila yung kanilang seguridad nila, talagang ano po, sa pamamagitan ng ano nyo po yan. Tama po. And of course, gusto ko rin pong i-commend yung ating mga chiefs of police ng ating 17 municipal police station. Opo. And yung isa nating city police station. Yes, sir. At Opo. ang ating dalawang force commanders. Ito po yung bumubuo ng Tarlac Police Provincial Office. And I commend them dahil nga dito sa ating na-achieve na for 3 consecutive times na tayo yung rank 1 Hindi sa unit performance hindi evaluation basta-basta report. madaling sungkitin yan, sir, yung sunod-sunod na tatlo.
Bakit hindi pa magagaling yung mga ibang other provincial office ng ano, sabi ko. Magagaling din po sila. Po. Pero At, ito nga po yung lagi kong sinasabi na importante po yung unified effort, yung concerted effort Yes, sir. ng bawat kapulisan ng Tarlac Police Provincial Office. Of course, with the support ng ating provincial government and ang ating LGUs and ang ating different communities. Hindi na nagpapahinga ang ating acting provincial director. Akala ninyo ako, ganyan-ganyan lang na madaling sungkitin na mag-number 1 sa upper na yan. Bago matulog yan, anong oras na matulog, iniisip niya mabuti at talagang pinapakinis niya mabuti ang ano, kasi ganun din ang ibang other PD sa ibang province, Police Provincial Office. Ngunit mapalad tayo at nakikita natin, kaya para sa akin number 1 dahil isa yan sa komunidad, magandang relationship, itong ating command group and staff sa kanilang mahusay at na kooperasyon, itong ating mga chief of police at ang mga staff na sama-sama, kasama na rin kami doon na nais natin kasi ng payapa sir, kaya kung sama-sama tayo magmula sa barangay, suportado natin ng kapulisan, mapayapa talaga kabuuan sir. Tama po yan, no? Kasi yung pagpapanatili po ng kaayusan at kapayapaan ay isang Opo. Shared responsibility po ng kapulisan at ng mga mamamayan po. Nais ko rin batiin itong ating regional director. Pagkaka-arresto din nila sir dito sa ano. Congratulations, Police Brigadier General Sierra Poggi itong arrested dito sa suspect sa killing ng Bulacan ni Vice President na si Honorable Caramel Capistrano. Nasa kote na po at ang kanyang driver dito sa Joint Manhunt Operation sa Barangay Tres Cruces sa Cavite nung 14. Ito ang pahayag ni PB Gen Ponce Roelio Peñones dun sa kanilang ano. Congratulations po. Imagine nyo, ang lalayo na pinagtataguan. Kahit nung nasa Bulacan kayo sir nakakita ko yung yung pumatay ng pulisya tayon. Tama po, yung pumatay nung officer in charge po tayo ng Bulacan Police Provincial Office. Opo. Nahuli po natin yung pumatay sa dalawang kapulisan natin sa buy-bust operation sa Bukawi. Malaking pasalamat ng pamilya nila sa inyo. Pagpapabot ng pasalamat dahil sa effort ninyo, talagang tinugis ninyo. Malayo at ang lugar na nakuha ito mga ito sir Nakuha po ito sa Baggao, Cagayan. Tignan nyo, pero yung nangyaring insidente sa Bulacan po Tama po, sa Bukawi po. doon sila nagtago pero talagang sinuyod nyo talaga, naamoy nyo na sir. Opo, pinaglaanan po natin ng oras yan at binigyan talaga natin ng tracker teams yan. Kagaya rin po ng accomplishment na nabanggit nyo ng Bulacan PPO At recently. personal kayong pinasalamatan at kinumindan ng ating Philippine National Police Chief, di ba sir? Opo. Itong accomplishment po ng itong nabanggit nyo kanina. Opo. Actually, kino-congratulate din po natin yung masipag po ang provincial director ng Bulacan ngayon na Police Colonel Angel Garciliano po, taga Kamiling po yan si Sir. Ano yan, Batang May Tarlac din upper-class sir, man. po? Opo. At congratulations sir, talagang Kamiling boys po yan product ng Kamiling. At pero yung isa sa mga magandang accomplishment nyo dun sir, bagamat kayo doon, parang caretaker, napakalaking po nun na bahagi nung nagawa nyo yun at ang pamilya talaga lubos ang pasasalamat sa ating kapulisan na ipinakita ng kapulisan natin na hindi nagpapabaya ang PNP. Nasa Cagayan na yun, kasulok-sulukan na yun nakuha pa natin, di ba sir? Tama po. At ang pinatay nila, Kabaro, police sir, di ba? Opo, dalawang pulis po yun. Di ba naman mga loko-loko yun, police pa yung papatay nila. Diyos ko pa unang-una, nagpapatupad ng kapayapaan at yan, tapos talagang loko-loko na lang kayo. Dapat lang talagang masakote at binigyan yung oras. Once again, congratulations. Umiral ang tatak ni Sir Restoro, sabi ko, siya ang tunay na tagaligtas. Kako, PNP shop yan, di ba siya? Shop kayo, di ba siya? Opo, yun po yung unang-una kong unit assignment after ng graduation namin sa PNPA. Opo. So, doon po tayo nag-volunteer at yun po yung
pinakamatagal na pinagsilbihan po natin ang unit ng Special Action Force for 8 years. Kasi ang Special Action Force ako, hindi mo pa uyan ng 1 taon yan kako, kaya nila kako. Hindi ka tulad ng may iba dyan kako. Na-addition lang ng ilang bayan kako, kung sino-sino ng pamato ang ginamit kako. Pag sakling taonan yan, kahit di uwi, kaya nila kako. At matyaga. Again, congratulations na Tarlac Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ngayon. O sa ilalim ng mahusay na pamumuno ng ating acting provincial director, Police Colonel Franklin Palacio Istoro, sir. Thank you so much po sa ibinahagi ninyo at patuloy na ginagawa ninyong effort dito sa lalawigan ng Tarlac. At kayo taga Tarlac na, hindi na po kayo adopted basta diba, sir? Tama po. Kasi ito na-monitor po kayo matagal na, sir, di ba? Matagal din po ako dito sa Tarlac. Actually, ang Tarlac Province po yung next to Special Action Force na pinagsilbihan ko ng matagal na panahon. Opo, anak, dito na kayo Dumating po ako dito sa probinsya ng Tarlac way back 2013. Mo, tignan ninyo. Kilala ko na kayo nung sabi ko. Ano ko na yan naka-monitor ko na yan at magandang track record niyan. Nag-Chief of Police po ako ng Victoria and ng Herona po. Tsaka kasi kayo, sir, sa pagpatupad ng trabaho, talaga trabaho kung trabaho kayo yung walang halong, hindi na halong ng biro, etc. Kasi hindi nga naman basta-basta ang mandato ng PNP. Hindi naman kayo manager ng isang pabrika, PNP ano kayo kaya dapat dyan talaga strict implementation at trabaho para sa ikabubuti, kapapayapa ng bayan natin di ba, sir? Unang-una po, hindi lang naman po ako. Naniniwala po ako na ang kapulisan po ng Tarlac ay masisipag at nagtatrabaho din po ng maayos. Kaya namin na-achieve yung mga accomplishments ng Tarlac Police Provincial Office dahil sa dinideliver nilang trabaho and yung kanilang work ethic. Sa pinagsama-samang effort ng komunidad, kapulisan, kasama ng command group, lahat, tayo, mamamayan, natatamo natin ng isang mapayapa at ligtas na lalawigan. Napakaganda, sir kung di payapa, Diyos ko, paglabas mo, takot ka na baka ma-hold up ako kami ngayon, makita mo yung pulis, sir, talagang alos nasa labas na kalat-kalat na, di ba, sir? At thank you so much po, sir. Final message po natin sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Tarlac. Once again, congratulations sa ulat ninyo sa ating mamamayan. Unang-una po, ang ating mensahe sa lahat po ng kababayan nating Tarlakenyo ay hinihiling po namin yung patuloy po na suporta at pagkikipagtulungan sa kapulisan ng Tarlac. Nang sa ganun po ay mapanatili natin na maayos at tahimik po ang ating lalawigan po. At ang inyo pong umasa po kayo ng inyong kapulisan sa programa po ng ating Chief PNP, ang kanyang focus agenda at ang programa din ng ating regional director, yung protect the people, pursue peace and order, and promote professionalism. Doon po tayo nakalinya. Ang Tarlac Police Provincial Office ay patuloy po na gagampanan yung aming tungkulin para po sa kapayapaan at kaayusan ng ating probinsya. Of course, sa support ng ating community at ng ating provincial government of Tarlac. Maraming salamat po, Police Colonel Franklin Palacio Istoro, sa binigay niyong oras at alam namin napaka-busy ninyo. Kinuha ko pa yung oras ninyong sabagay wala kayo pahinga talaga, nakita ko naman At salamat sa inyong ulat sa ating mamamayan dito sa lalawigan ng Tarlac at sa abot ng ating programa. Maraming salamat, Kuya Billy, din sa oras na ibinigay nyo sa amin, sa akin, para po maibigay yung report na ito sa accomplishment ng ating Tarlac Police Provincial Office. Thank you sa programa nyo. Sabi ko nga, sir, kung may ulat sa bayan ng Pangulo, ang Mayor, ang Gobernador, may ulat sa bayan din ang ating Provincial Director. Para, very po ito, patas talaga, sir, at nakita natin na napakasipag ninyo sa mga ganitong mga sir. Talagang transparency, tuloy-tuloy, para nalalaman ng taong bayan talaga kung ano yung mga nagiging kaganapan dyan sa Tarlac Police Provincial Office. Tama po yan. Thank you so much at supportan lagi natin ang ating kapulisan
Ipapatuloy natin matamasa ang isang ligtas, mapayapang lalawigan, patuloy na pag-usbong at pagunlad ng ating syudad, bayan at province. Magsama-sama po tayo. Pagtingin ang anti-criminality campaign ngayong 2026 ng Tarlac PPO. Magaling makinig, makibagi sa ating programang PNP Action ngayon. Diyan na po nagtatapos ang ating programa. At ngayong umaga at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. PNP Action ngayon sa DCTC. Lubos po namin pinasasalamatan ang ating naging panawin, acting provincial director ng Tarlac PPO, Police Colonel Franklin Palacios Toro, sir. Thank you so much once again sa pagbabagi ng mga halagang ulat at mga naging accomplishments ng Tarlac PPO sa nagdaang taong 2025. Muli pinaalanan po natin ang bawat isa ng kapayapaan at kaayusan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Patuloy po tayong makiisa, makipagtulungan at magtiwala sa ating kapulisan para sa isang ligtas at maayos at mapayapang lalawigan ng Tarlac. Ako po ang naging inyong lingkod at ito ang PNP Action ngayon tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang sa DCTC. Magandang umaga po at mabuhay tayong lahat. Sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, happy anniversary po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng nakijoin, nakibagi sa ating programa. Tarlac Police Provincial Office. Of course, kay Police Colonel Franklin Palacios Toro, thank you so much once again. Sa ating Chief Tech, kasama si Tony Nicolas. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na Sabado sa ganitong oras at tempilan. Ito ang PNP Action ngayon. God bless us all and God bless our cause. Mabuhay po tayong lahat. Stay safe always. Serbisyong nagkakaisa, alay namin sa bansa, kapamilya ang turingan, sa hanay na. Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang